So, pag-usapan po natin itong mga ghost ghost employee sa gobyerno natin, lalong-lalo na yung sa mainit na mga issue ngayon kay BP Sara, yung ghost employee. Dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman na kalat ngayon sa balita na itong si BP Sara, meron palang ghost employee nung panahon niya na meron doon sa DepEd. Sa DepEd, nakita ni Senator Trillanes, meron palang 52 million, 52 million pesos ang muntik nang mapunta sa mga sinasabing ghost student. Etong ghost student na to, ang sabi ni Senator Angara, involved daw ang 12 na private school. Ngayon, ang tanong, bakit nangyari ito sa panahon ni VP Sara na siya pa yung DepEd Secretary? Kilala naman natin si VP Sara. Ayaw niya ng korupsyon. Di ba? Pero bakit nangyari ito sa panahon niya bilang DepEd Secretary? At saka, ang isa pang tanong diyan, sino kaya ang nag-aproba nito? Sa tingin nyo, sino kaya nag-aproba nito? Excuse me. Yan. Kung matatandaan natin, etong si BP Sara, marami kasi nagsasabi sa ating mga kababayan, etong si BP Sara, lapitin daw talaga ng mga multo. Lapitin daw talaga ng mga ghost etong si BP Sara. Dahil kung ating matatandaan, nung siya pa ang mayor, napabalita na meron din daw ghost employee doon sa Davao City Hall. Yan ay kalat na balita noong mga panahon na mayor pa si BP Sara. Kahit tingnan nyo sa balita ngayon, mababasa nyo na merong sinasabing 11,000 na ghost employee dati ang Davao City. At ngayon naman, nai-issue na naman si BP Sara na meron siyang ghost student nung panahon niya sa DepEd. Kaya maraming mga kababayan natin ang nagsasabi, bakit kaya masyadong lapitin si BP Sara ng mga ghost? Di ba? Ano kayang meron kay BP Sara? Bakit malapit siya sa mga ghost? Sige, sagutin nyo. Bakit kaya malapit si BP Sara sa mga ghost? Ano kayang meron kay BP Sara at nilalapitan siya ng mga ghost? Di ba? Sana sa mga kapatid natin na mga DDS diyan, mag-comment kayo. Bakit kaya malapit si BP Sara sa mga ghost? Kasi yan ang tanong natin ng ating mga kababayan. Kasi sa Davao City, nung siya mayor, merong ghost employee. Ngayon naman, nung siya yung naging DepEd Secretary, meron naging ghost student. Mabuti na lamang si Secretary Angara, magaling, naagapan niya yung 52 million na mapunta doon sa mga sinasabing ghost student. Buti na lang maagap talaga siya. At yan yung balitang-balita talaga ngayon, hindi lang sa social media, maging sa mainstream media. Balitang-balita talaga yan. Sabi, insenso pagtaboy ng mga ghost. Nako, hindi effective yung insenso dyan. Kasi yung mga ghost na to, talagang mga, kumbaga, itong mga ghost na to, mga ano to mga buhayan, mga nabubuhay pa. Syempre, kapag buhaya ka, diba, alam mo naman, malapit ka rin sa buhaya. Kaya ganun. Di ba? Ngayon, etong sinasabi na ghost employee at saka ghost student, hindi lang pala ito yung mga ghost na lumalapit kay BP Sara, hindi lang. Dahil meron rin palang ghost DDS supporter. Meron din pala mga ghost DDS. Kasi, kung titingnan natin, itong mga DDS na to, napakarami nila sa social media. Napakarami nila sa Facebook, sa TikTok. Pero kapag sa rally nila, walang nagpupunta. Kaya marami nagsasabi na talagang mga ghost supporter lang yung mga yun ng mga Duterte. So kayo, naniniwala ba kayo na yung mga DDS
marami dyan ghost supporter na mga talagang hindi mga totoong tao. Kasi bakit hindi sila nagpupunta sa mga rally kung talagang mga solid Duterte supporters sila? Bakit hindi sila nagpapakita ng puwersa sa kalsada nung na-impeach si BP Sara? Bakit hindi sila nagpapakita ng lakas doon sa kalsada nung na-impeach si BP Sara dahil kailangan ni BP Sara ng mga taga-suporta niya? Dahil dyan, ang paniniwala ng karamihan ngayon na yung mga DDS ay karamihan dyan mga ghost supporter. Naniniwala ba kayo na yung mga DDS ay mga ghost supporter? At naniniwala rin ba kayo na si BP Sara malapit talaga o lapitin talaga ng mga ghost? At kung naniniwala kayo, ang sunod na tanong dyan, bakit kaya siya lapitin ng mga ghost? Ano kaya yung inahabol ng mga ghost kay BP Sara?